Si Efrem Murillo po at yung 4 na namatay, kasama po yan sa mga report ng binibigay ng Barangay Commonwealth, Barangay Bagong Silangan, Barangay Old Balara, tsaka po ni Councilor Rudubiga, yung po tapos sa termino ng Barangay Captain po ng Batasan Hills. Kaya yun po sinasabing hindi po kasama po yan. At meron po report po, IR, na ipasa po kay Sir Patay, na na-receive ko rin po hanggang saan po, kaya sa dito at sa opisina po ng district director po namin that time. Kay Gerald Yesar po, sir. Kaya kasama po siya sa ano. At hindi lang po sa drugs po yan, pati po sa robbery hold-up. Pinapangalanan po yung grupo na yan. Yes, sir. Okay. So sige, tuloy mo. So naniniwala ka na si Efrem Murillo kasama? Yes, sir. Kasi nasa ano po yan eh. Sinasabi po sa akin yan prior po sa insidente. Bakit na-acquit ng korte? Doon po sir sa sa direct assault po sir. Ang paliwanag po sir sa amin ng piskal. Yung huling-huling mga kasi 3 lipat po sir, Your Honor po, 3 lipat po ng ng korte. Yung branch 133. Yung pong huling-huling piskal na nagpaliwanag po sa akin. Kung yan si Murillo, pininpoint ni Formaleza na yan ang mismo na maril. Sana guilty yan. Ang problema kay Formaleza, generic ang sagot niya. Lahat pinartikular niya. Dapat sana pininpoint niya na si Murillo ang isa sa namaril para si Murillo guilty beyond reasonable doubt. Yun po ang paliwanag po sa akin. Nung fiscal po. Na kasi mag-EMR po sana kami ang sabi po sa akin, kahit naman mag-EMR ka, kahit basahin mo transcript wala kang masabi na si Murillo mismo ang namaril. Na pinipinpoint, positive identification. Wala kang ganun. Kaya kahit saan makarting yan, laglag pa rin yan, talo pa rin kayo. Kaya ang lapos si nakipormalesa. Yun sir, kaya po Your Honor, yun po ang dahilan, kaya po hindi kami nag-MR na. Kasi wala naman daw pong papupuntahan dahil mismo kay Piotr Formaleza nang galing po na sinasabi na hindi mismo hindi niya po pinpoint positive identification na si Murillo ang namaril. Generic po kasi ang sagot po bali lahat po sila namutok. Yun po ang paliwanag po ng piskal. Do we have any of our colleagues that would like to ask questions to Major Garcia here? Mr. Chair, sige. Major Garcia, Opo, Your Honor. could you please give me your 3 previous assignments before dito sa insidente? Sir, nung batch 2000 po ako, Your Honor 2002 sir, pag-graduate ko po ng PSPRC. 2002 hanggang 2009 sa SWAT po sir ako ng sa Bigutan. Selari po sir. 2009 sir, po ako, nag-schooling po ako ng CREDEC. Kaya napunta po ako na detail po sir ako sa sa IAS NCR. Panahon po ni Gerald Ipor Magbanwa. Tapos po, na-assign naman po ako ng 2011 or 12 po yata nung sa Station 6 kung saan po doon po ako nakapag-lateral entry. Tapos pag-graduate ko po, nakabalik din po ako ng Batasan. Ayun po, hanggang sa 2017, yung na-issuean po, na-relieve po kami dahil sa reklamo po kay Murillo. Yung natapon po ako ng Marikina po, Your Honor, hanggang sa Pasig po. Pero hindi ikaw ang head ng batasan. Ano po, ako lang po yung PCP commander po that time. Sino ang boss niyo? Si Sir Patay po sir, nung sa incident po nato. Okay, thank you. Anong ranko mo iyo? Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Anong apelyido? Agaraw. Sinabi mo kanina na ang purpose ninyo is to implement Project Tokhang. Tama po? Yes, Your Honor. Ano ba yung Project Tokhang? Sir, Ano po dapat ang gawin ng pulis doon? ang pagkakaintindi ko po dun sa Oplan Tokhang is Hindi dapat yung pagkaintindi mo Ano ang sinasabi ng higher headquarters dapat ang masunod? Hindi po yung iyong pagkaintindi. Ano? yes, sir, knock and plead, sir. Doon sa mga drug personalities na nakalista dun sa listahan ng BADAC, sir. Anong differentiation nito sa Oplan double barrel? Kasi
Ang pagkaalam ko, yung Project Tokhang is the lower barrel. Yun ang tawag nyo ng mga pulis doon eh. Kaya may diferensya yun. Pero kung nag-implement kayo na isang bagay na hindi nyo alam, may magkakalintik-lintik na tayo. Diba? Hindi mo alam kung anong diferensya nun eh. Matanong nga kita. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan double barrel? Kasi yung Tokhang is the lower barrel. Kumbaga yung shotgun, dalawa eh. Lower upper o hindi magkatabi. Di po ba? Oh, Mr. Chairman, if you are implementing something that you do not know, talaga nga magkakaproblema. Marami pong salamat, Mr. Chair. Hindi mo kaya sagutin yun. Meron po kasing memorandum circular doon, sir. Hindi po ako aware doon sa How would you implement something that you're not even aware of? Sir, nung time po kasi na yun is sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas, sir. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Mr. Chair, in relation to that, Oh, alam nyo po na yung gagawin nyo under the Oplan double barrel, alam nyo mo pong peligro, no? Yes, Your Honor. Alam nyo po yung pupuntahan yung lugar, baka magkaroon ng resistance at magkaroon ng armed encounter, hindi ho ba? At that time, sir, hindi ko po naiisip yung mga ganong bagay, sir, kasi Anong maganda po yung purpose nung Yes, pagpunta I know. namin, sir. Pero ang tinatanong ko lang po is kasi yung follow-up ko lang po dun sa tanong ni Congressman Acop. Kailan po ba ito nangyari? Itong insidente kay Murillo? August 21, 2016, Your Honor. 21, 2016. Okay. Ito po ba yung Tokhang pa ito o double barrel? Yung Tokhang po, yung unang-una. Double barrel. Double barrel na. Okay, sir. Pero may mga insidente na po na mga nagkakaroon ng encounter before na nangyari itong Murillo, no? Aware na po kayo? Hindi po ako aware, sir. Okay. So pero alam nyo na yung gagawin nyo is mapipiligro kayo. Alam nyo po ba yun? Aware na ho kayo doon? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Aware na kayo doon. Mr. Chair, I find it very I find it yung tanong kasi ni General Acop, I know that you're following orders from your superior, but at the very least, since you are putting yourself at risk by doing your job, you would at least know how you would be able to execute those orders, no? So I find it rather unusual na hindi nila ma-differentiate and they cannot give us at least how they would understand how would they would understand these orders and how would they act according to the protocols inclusive or part of the orders given to them by their superior. That's all, Mr. Chair. Kasi at stake ang buhay mo, of course you would naturally you would ask for something. Major, anong palagay mo sa sagot ni PO1 Agaraw? Your Honor, ang kulang lang po sa konting paliwanag po yun na ang ano po talaga double reloaded po. Ay double barrel. Ang ano lang po ron, katok at pakiusap. Ngayon po yung kung nai-distinct Katok at pakiusap, patay. Nakapatay kayo. Your Honor, unfortunate lang po kasi yun. Nagkataon lang po na mayroong imminent danger. Kaya po dumating sa punto na kinakailangan pagtanggol yung sarili nila, yung mga napalaban. Yun naman po sir ang nangyayari. Your Honor, yun po nangyayari dun eh. Meron po may imminent danger. Kaya that's the time po para pagtanggol nila yung sarili nila. Sir Chair. Go ahead, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Major Garcia, anong unit assignment ninyo dito sa issue na to? Ano po sir? PCP-4 Commander po sir. Sa Bagong Silangan. PCP-4. Commander. Okay. Opo, Your Honor. Nung bang na-assign ka sa PCP-4,
Sinong nauna sa assignment nyo sa PCP4? Ikaw or si Sergeant Agaraw? Sir, nung ma-assign po sir kami dyan, bali lipat bahay po sir. Kasama ko po ito sa Payatas eh. Prior po sir dyan, PCP Commander ako ng Payatas. Tapos po sir, nung malipat sir ako ng Bagong Silangan, lipat bahay po. Lahat po ng pulis na tao kasama ko lumipat ng PCP4 sa Bagong Silangan po sir, Your Honor. Galing ah. Hindi ko pa tinatanong yung iba, sinagot mo na. So yung mga personnel mo sa PCP4, dala mo lahat yan? Yes, Your Honor. Okay. Makikita naman yan sa record eh. Gusto ko lang, sagutin mo ng diretso. Yes, Your Honor. During your assignment sa PCP4, nag-a-average ng ilan ang accomplishment ninyo sa anti-illegal drug operations weekly? Ulitin ko, makikita naman sa record yan eh. Ang gusto ko lang kapatid, sasagot ka ng totoo. Yes, Your Honor. On the average, ilan weekly ang accomplishment ninyo? Ulitin ko ah. Pwede kang magsinungaling ngayon. Pero, winawarningan kita kapatid, Major Garcia, kung hindi kami konbensido sa sagot mo, we can verify the records. So, tayo naman di magkaaway eh. Gusto ko lang malaman yung sagot mo. On the average, ilan weekly ang accomplishment ninyo sa PCP4? Siguro po, Your Honor, sa mga nasa 15 na drug output, pera po yung pinapagawa po sa tukhang na 50 household na daily po na pinapa-comply sa amin. So, average 15 weekly. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, at least 2 accomplishments per day. Tama? Yes, yes, Your Honor. Do sa 15 accomplishment ninyo, average weekly, ilan yung, sabihin na natin may armed encounter, more or less ilan? Sir, first time po yung armed encounter niya na nangyayari sa amin sa Bagong Silangan po. Yung po nangyayari kay Murillo. First time po yan, Your Honor. Okay. Out of 15 accomplishments weekly, on the average, ilan yung arrested persons, ilan yung casualty, yung namatay? Your Honor, first time nga po yung kay Murillo. Lahat po yun, na-file po namin complaint sa korte. Hindi. Okay. Baguhin natin ang tanong. Ilang months or year ka na-assign sa PCP4? 7 buwan po yata, Your Honor. 7 buwan. Okay. 7 months times, let's say, 4 weeks. 28 weeks. Okay. Sinasabi po niya, Mr. Chair, meron silang average accomplishment weekly na 15. Yes, Your Honor. So, meaning, ang target ninyo monthly is 60. Tama? Your Honor, bali po kasi nung ako po ang PCP Commander, kung ano po yung reklamo ng kapitan at ng EXO po, Hindi, yun po ang okay yun. tinatrabaho po namin. Kaya kung ano po yung output, yun lang po. Excuse me. Sinagot mo na nga 15 weekly. Your Honor, yun po ang estimate ko. Pero hindi naman po permis kasi hindi naman po... Hindi naman po Sinagot sustain mo yun na nga Makikita naman sa record Yes, yan yes, Your Honor. Makakita ko naman po So, ang pinakamaraming output na dyan, bakit- PCP Commander. Bakit meron kayong more or less 15 accomplishments weekly? Your Is it- Honor, yun po kasi ang mga tinuturo po ng barangay captain at ang EXO. Hindi, ang tanong ko nga sa iyo, Mr. Chair, bakit kailangan may target tayo na at least 15? Follow-up question. Every week ba meron kayong conference? Weekly po, meron kaming crime trend, Your Honor. Saan nyo ginaganap ang conference? Diyan po, sir. Diyan po, Your Honor, sa Station 60. Diyan po sa harap ng Congress. Dito. Okay. So, during the conference, iniisa-isa kayo na PCP commanders ina-account ilan yung accomplishment mo for the previous week. Tama? Opo, Your Honor. Pare-pareho kayo, di ba? Hindi naman po pare-pareho. Depende nga po sa sipag po ng PCP Commander, Your Honor. So, ilang kayong PCP commanders sa station ninyo? 5, sir.
lima kayo. Kung titingnan mo, tayo naman, kung magkakasama sa assignment, kaya mo sabihin kung mas magaling ka sa akin o hindi. Tama ba? Opo, Your Honor. Okay. So kung lima kayo, iraranking mo yung sarili mo out of 5. Sa tingin mo, number ano ka dyan? Is it number 1 or ikaw yung pinakamahina? Honest to goodness po, sir. Ako pinakamatigas, sir, na commander dito, sir. Sa Ikaw ang batasan ng panahon ko, sir. pinakamatikas. Yes, sir. Yes, O, Your Honor. tama. Makikita natin, ikaw nga ang matikas. Oh. Hindi ba responsibility ng commander turuan mo yung subordinates mo? Opo, Your Honor. Araw-araw po yan, Your Honor. Sa Kaladipar po, pinapaliwanagan ko po yan ng do's and don'ts. Hmm. So, Yung mga- excuse me. Hindi ako maniniwala sa iyo kasi simpleng tokhang hindi alam ni Sergeant Agaraw. Okay. Tokhang. Katukin, kausapin yung suspected drug user or puser na kumbinsihin na tumigil na o mag-surrender sa inyo. Kasi may magandang programa ang PNP, tama ba? Opo, Your Honor. Okay. For 7 months period assignment mo sa PCP4, hindi ka naman napakagaling para masagot mo na eksakto. For 7 months period, ilan yung na-imagine mo na napasurrender ninyo peacefully para mag-undergo ng program ng PNP? Palagay mo lang, bilang PCP commander. Your Honor, hindi ko po masagot pero marami po surrender dahil kinakatok nga po, pinapakausapan. O more or less, Kayo ano ba? Ilan ba? more or less. Pinagsusumba sir dun sa Kaya ilan nga. Hindi ko... Your Honor, pasensya na po. Hindi ko po talaga O wala. sige, dahil hindi mo masagot, can you submit to us yung siyempre, pag may pinasurrender ka, hindi naman kwentuhan barbero yan eh. May record dapat, di ba? Operation po, Your Honor, ang nag- Excuse me. Di ba tokhang? Opo, Your Honor. Pag kinatok kita, kasi drug suspect ka eh, user or user. Sabi ko, Mr. Garcia, may information kami, ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Pwede kang mag-surrender sa amin, may programa kami, or kung hindi naman, itigil mo na. So, in compliance with this program ni former Chief PNP, General De La Rosa, Tokhang, maganda ito eh. Ang tanong ko sa iyo, on the records, ilan yung naiisip mo na na-comply ninyo dito sa Tokhang? Your Honor, Umiiling si Your Sergeant Honor, Garcia hindi ko po Agaraw. Your Honor, Sinasabi niya, alis wala po this kayong po mga talaga, hindi ko secret. po alam yung figure. Pero marami po na-surrender dahil lahat po yan ng mga... O sige, for that matter, kasi matagal na yan. Kaya mong mag-submit ng record kung ilan yung natokhang ninyo? Kasi, you know, Mr. Chair, napakaganda ng programa eh, tokhang. The problem is, pagdating sa implementation, na iba na eh. That's why, madidinig natin sa publiko, ipatokhang na yan. So, pag interpret natin yung ipatokhang na yan, ipapatay na yan. So, kitang-kita, sabi nga ni Honorable Chairman Akop, may problema. Simpleng tokhang, hindi alam ng tao mo. Oh. So, talagang very clear, Mr. Chair, yung magandang programang tokhang, hindi na-interpret at hindi na-implement properly sa grounds. Your Honor, na-implement po yan. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po, matinong tao po ito. Nagkataon lang po talaga na palaban lang. Tao, alam Mr. niya yan. Chair, Mr. Chair, Yes, Mr. Chair. I beg to disagree. Matino siya. Alam niya. O sige, Pero, alam niya tutuloy po. ko yung pagtatanong sa kanya, masasagot niya lahat. Sagutin mo kasi baga nervous eh. O, ibig sabihin, ninenervous siya. Tara. O, ano yung other barrel? Anong tawag ninyo? Double barrel yan eh. Yung sinabi nyo na Project Tokang is only one of the barrels. What is the other barrel? Eh, doon pa lang eh, hindi na nga kayo magkasundo eh. Tapos sasabihin mo marunong? Come on. Mas matagal ako sa pulis kasi sa'yo. Kaya wag mo akong turuan doon. Oh, alam mo ba yung other barrel, anong pangalan?
Sasabihin ko sa iyo, Project HVT as differentiated from Project Tukhang. Yung Tukhang galing sa salitang tuktok at hangyo. Hindi ko alam kung anong dialect yun. Saya. Oo. Yung HVT, yung high value targets ang target. Ito yung community-based na drug pushers at drug users. Ngayon, sasabihin mo sa aking harapan na marunong yung bata mo? Come on. Tell that to the Marines. Maniniwala siguro yung Marino, pero yung pulis hindi. Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, Congresswoman Boson. we be appraised of the cases nitong sinasabi nila? Kasi I believe ang CHR ay meron dito ano ba yung mga kaso na ito, Mr. Chair? Kasi dinulog din to sa CHR, ano? Yes, Your Honor. We confirm that the CHR conducted an investigation on the Morillo case. Mr. Chair, pwede po bang ikwento sa atin ni Attorney Jacqueline ang circumstansya nung mga investigation, yung investigation particular na ginawa nila sa CHR? We conducted an investigation back then in 2016 and we issued a resolution in 2018. We did find that a human rights violation was committed in this case because we primarily relied on the affidavit of one minor who was a witness to the incident who positively identified that the victim Morillo was asked to kneel and alongside other suspects were killed. And we also used the affidavit of Morillo himself aside from the lone witness. We do note that in this case, the respondent police officers opted not to submit their counter affidavits, Your Honor. Wait, Major Garcia, ito yung findings ng CHR tungkol dito. Wala po kasi po kasi ko dyan, pati, tapos na po yung shooting incident, kaya hindi po masasagot, Your Honor. Si Agaro po mismo kapag sabi, Your Honor. Dumating ka after the shooting incident. Opo, Your Honor. Nung So tinawag, it's still your responsibility to know. Dapat alamin mo din yan sapagkat ikaw ang head ng di ba? Oo, dapat alam mo. opo, Your Honor. So, kaya tinatanong kita, wala kang personal knowledge. Hindi ako naniniwala dyan. Oo, you're a responsible policeman, you're an officer. Your Honor, ang ibig ko pong sabihin, yung pong incident, yung shooting incident po, wala po ako doon sa pangyayari. Kaya hindi ko po alam. Pero ako po nag-utos po na Wala ka po sa yan. pangyayari. Yes, Your Pero Honor. sinabi ng CHR, merong human rights violation sa ginawa ninyo. Again, Mr. Chair, Yes, Congressman ako. I beg to disagree with his statement. Ang nakakaalam ay yung si Sergeant Agaraw. At the opening statement of Mr. Agaraw or Sergeant Agaraw to the questions a while ago, sinabi niya na wala siya sa lugar. May dingding nasa side daw ang pangyayari. So how would he have, shall we say, witnessed the shooting? Siya na nga mismo nagsasabi na hindi niya nakita from the very start ng kanyang statement. Hindi ba yun ang sinabi mo kanina? Tapos itinuturo ka ng boss mo na ikaw ang nakakaalam. Hindi ko kayo maintindihan Di ba? Na memorya ko po yung kasagutan nyo sa mga katanungan Kaya mali na naman yung statement mo, Major. Huwag mong ituro si Agaraw, siguro mas may mga tao dyan na nakakaalam kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Marami pong salamat, Honorable Busita. Mr. Chair. Yeah, you can answer the question one more time kasi look the findings of the Commission on Human Rights sinabi na merong human rights violation. Meron, Attorney Jacqueline? Okay. Yes, Your Honor. So, I would like you to answer that. Your Honor, hindi ko po kasi masagot dahil dumating po sir ako tapos na po yung shooting incident. Kaya wala po ang personal knowledge, Your Honor. I'm not convinced with your answer. Anyway, Yes.
Hindi Yes, ka, Your Honor. hindi ka Dumating eyewitness. po ako ron, Your Honor. Tapos na po yun. Sapagkat ikaw ang head. Yes, Your Honor. Dahil po sa iba't ibang reklamo, sa mga impormasyon po na binibigay ng barangay captain, na yung mga tao na involved sa robbery, hold up at droga, kaya pinagplanuhan ko po talaga para mahuli po yung grupo na yan. Kasi nung pong commander pa po, sir, ako, Your Honor Payatas, sinusumbong na rin po sa akin yan. Nagkataon lang po talaga na yung lugar kasi untouchable yan eh. Your Honor, alam po ng lahat yan. Alam po ng lahat yan. Kung na-video lang po yung pangyayari, pag-akit po namin dyan, palakpakan po lahat dyan dahil tuwan-tuwa, dahil mga salot po yan. Salot po yan. May mga previous na-file po yung complaint niya sa korte. At hindi naman po gagawa ng kwento ng mga barangay captain po yan, ng Commonwealth, Balara, Payatas, yung executive human right po officer doon, saka yung bagong sila, kung matitinong tao po yan. Nagkataon lang po talaga nagkaroon po, Your Honor, ng unfortunate na shooting Ang incident. pinag-uusapan natin ito lamang si Efren Murillo, no? Yes, Your Honor. Na nabuhay na acquitted ng korte. Yes, Your Honor. Oo. Nang sabi, mayroong human rights violation na ginawa laban kay Efren Murillo. Hindi ko natin pinag-uusapan dito yung iba. Oo. Ako, naniniwala ako sa drug on war. Ito yun. Naniniwala ako dyan. Believe ako dyan. Pero hindi ako naniniwala na dapat mayroong namamatay na marami. Tama ba ako? Mali. Opo, opo. Ako naman po, Your Honor. Naniniwala ka rin na hindi dapat pumatay ang marami. Correct. Opo, Your Honor. Yun ang sinasabi ko. Kaya mayroong human rights violation na sinasabi. We only referring to one person. Efren Murillo lang ang i-refer natin dito. Ang ginagawa mo, ganito. Ginagawa mong bobo ang judge. Inakwit siya sa kaso eh. E di walang alam yung judge, kayo merong alam. Hindi nakinig sa inyo. Oh, pero palang judge na bobo, Director Santiago, naging judge ka. Yan ang kapulisan natin. Sinasabi na hindi totoo yung talagang walang kinalaman itong si Efren Murillo. Kaya hindi dapat na i-acquit ng hukuman ang kaso. Kaya nung nag-file ng counter charges, dinismiss ng ombudsman yung kaso. That's what I'm referring to. Ang pinag-uusapan natin dito, merong human rights violation. Yan ang findings ng CHR. Opo, Your Honor. Kaya tinatanong kita, naniniwala ka ba na merong human rights violation? Under oath ka, naniniwala ka ba na merong human rights violation kay Efren Murillo? Hindi ko pinag-uusapan yung ibang napatay. Yes or no? No, sir. No, Your Honor. Papanindigan mo yung no. Opo, Your Honor. Okay. Hindi ko alam kung bakit you can take an oath and you can lie. You know? Yes, Congressman Busita. Mr. Chair. Major Garcia, 7 months ka sa PCP4, di ba? Opo, Your Honor. And itong issue na to, ito yung first issue or incident na sinasabi mo, tama? Opo, Your Honor. Ito, shooting incident. Opo, Your Honor. Okay. Maliban dito, for 7 months, may iba pa bang suspects na namatay? Wala. Meron pong ibang operation, Your Honor, na meron pong casualty. May casualties. Opo, Your Honor. Okay. So, alam mo, pag na-assign tayo sa isang assignment, kaya mong sagutin to eh. Kasi 7 months lang yan eh. More or less, ilan ang casualties doon sa assignment mo for 7 months? More or less, hindi ko kailangan eksakto. Your Honor, hindi ko po masagot kasi hindi ko po alam yung figure eh. Hindi mo alam. Pero minimal lang po ang casualty po sa operation po sa Okay. Pagkasilangan. Baguhin na lang natin tanong, Mr. Chair. 7 months. Doon sa 7 months doon, meron bang month na na-zero ka? Meron, wala. Wala po, Your Honor. Wala, laging meron. So, may casualties lagi. Tama.
Hindi po masigurado, Your Honor. Kasi Pero, di ba may weekly conference? yes, Your Honor. Oh, di doon sa 4 weeks, 1 month yun eh. O, ibig sabihin, tinatanong ko sa'yo, may month ba doon na na-zero ka? Madalas po, Your Honor. Dahil ino-observe ko po yung diplomasya. Diplomasya. Opo. So, Di hindi ba, mo teka, Usan? Di ba ikaw pinakamagaling? Your Honor, pagdating lang po sa Bakit output. mo ikaw pinakamagaling? Opo, Your Honor. Alam naman po yan ng mga PCP Station Commander po ng Batasan. Ng Alright, Congressman Busita. Kaya nga, Mr. Chair, ako nalilito sa'yo, ikaw ang pinakamagaling, pero hindi mo ma-recall. O sige. Siya ang leading. So, leading ka doon sa 5 PCP. Anong PCP ang kasunod sa'yo sa ranking? Hindi ko po masagot, Your Honor. Si ano po siguro, si yung classmate ko po, si Major Lucena. Yung po ang pangalawa sa akin sa maraming Major output. Lucena. Okay. So, kung magaling siya during the conference, sa weekly conference, anong nakikita mo sa report niya? Every week, meron siyang accomplishment with casualties? Wala. Meron. Meron po sa drug out po, Your Honor. Yung mga Weekly siya. napakulong, naipapile. Weekly, may accomplishment siya. Meron po, hindi po nawawalan yun. May casualty siya, weekly. Basta masipag po yun. Hindi, kaya nga, Opo, tinatanong Your ko. Honor. Masipag po yun, masipag. Hindi, tinatanong ko, weekly, meron siyang Meron po. casualty. Wala pong casualty, Your Honor. Yung pong output, ibig ko po sabihin yung na-aresto na ipinapile yung reklamo sa korte, Your Honor. Okay, balikan lang natin, Mr. Chair. So, doon sa Tokhang, di ba may programa ang PNP doon? Opo, Your Honor. Meron kayong report na yung accomplishment na nag-avail ng seminar handled by religious leaders in relation dito sa anti-illegal drugs campaign? Meron? Wala? Meron po yata, Your Honor. Yata. Your Honor, hindi po ganong pero ang alam ko po kasi pinapagsumba po yan eh. Sinasama sila sa sumba. Yung mga, mga surrendery. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa DO, kaya pa po ba nating makapag-submit ng accomplishment ni Major Garcia dito sa Tokhang? DO, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we will require the NCRPO to produce the records, Your Honor. Mr. Chair. So, kailan po natin may with sasubmit, indulgence of- Mr. Chair? Yes, yes, sir. Go ahead, Congressman. Major Garcia, sinabi mo kanina, when you answered the question of the Honorable Busita, meron kayong average of 15 anti-illegal drugs operations. Your Honor, approximately po. Hindi Yes, po. I know. Sinabi mo, ako pa nga nagsasabi, estimate ang ibigay mo eh. Binubulong ko sa iyo eh. Tapos may binanggit ka, aside from the fact na meron kayo dapat 50 Tokhang operations. Tama ba yung pagkarinig ko? Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, 50 household per day po na subject for Tokhang po. Yun po yung, Yes, yun nga. yun po, Your Honor. 50 Household na requirement for Tokhang operations. Opo, sir. Opo, Your Honor, para... Sino po ang nagbigay ng 50? Ayun po yung kasama po sa programa yun dahil ang hinahabol po rin maging... Sino po ang nagbigay ng programa? Si Sir Pate po, yung station commander na kinakailangan Tokhang yun araw-araw. At least 50. So, ang sinasabi mo nyo sa amin, kasi dun sa isang hearing sa Committee on Public Order and Safety, question kasi kung bakit napakarami anti-illegal drug operations, bypass operations, at saka yung pagkukuhan dun sa mga community-related drug pushers and users, na dinideny ng kapulisan na meron talagang kota eh. Pero ngayon, sa pagsasakot mo dun sa pagtatanong ni Honorable Busita, may kota. Which tells us na meron talagang requirement yung PNP higher headquarters na dapat ito ang gawin ninyo. So yung pagsasagot sa amin ng mga kapulisan doon sa Committee on Public Order and Safety, ay nagsisinungaling sila. Ikaw na mismo nagtitistigo na may kota pala na sinasabi ng inyong station commander. Maraming salamat po.
Honorable Busita, Mr. Mr. Chair. Chair, Before that, you, alam mo, Major Garcia, you just submit to us the report, okay? Tungkol sa kota ninyo. Your Honor, kukorek ko lang po pala, programa po. Para maikomple po yung barangay drug free. So, kinokorek mo yung sarili Oh, yes, mo. yes, Your Honor. Correct mo yung sarili mo. pagkakagamit Dali po lang, po dali ng lang. salita. Kinokorek mo yung sarili mo. Yung pagkakagamit po na sa Dahil tayo. pag nagsinungaling ka, Your kinokorek Honor, mo yung sarili mo. sinasabi ko lang po yung dapat term na sinabi Ganito ko. ang gagawin natin, ha? You submit to us the report of the incident. Or, if you cannot, I will ask the committee members to hold you in contempt. Submit to us the report. Pwede mong gawin yan, hindi. Your Honor, nung wala po akong report, sinabi ko po kay Sir Pate yan, ay properly informed po nung mangyayari yan. Pero wala pong report na nagawa, Your Honor. Basta ay properly informed po nung mangyayari. Pagdating ko po sa area, nung nakita ko po yung pangyayari, yun, tumawag po kay Sir Pate kagad. Pwede ba yun? Major Bakay, General Bakay, pwede ba yun na walang i-produce na report itong mga taong ito on the incident that happened? Normally, Mr. Chair, there should be a report. Investigation report. No, normally, meron dapat. Can you produce it or not? Your Honor, wala po akong naisabit po niya. Personal lang po yung performance, Sir Patay. Hindi po nakapagsabit po ng after incident report. Mr. Chair. General Salvador, ikaw ngayon ang DO, di ba? Directorate for Operations. Ano po ba ang unang gagawin na isang pulis na nag-operate at may nangyari? Are they not supposed to be number one to submit a spot report? Yes, that's true, Your Honor. In fact, under our POP, kapag mayroong armed confrontation tulad ng nangyari, not only incident report, but of course detailing the circumstances. Yes. Of what happened. Po yun yung investigation report na eh. But the first report that a policeman has to make when he is there in the incident is to come up with a spot report. Yes, Your Honor. Yes. And that will be submitted up to Camp Crame. Yes, Your Honor. And here comes a major who may apat ba na namatay? And no spot report has been made? Are you trying to tell me na ganyan na ngayon? I believe there is, Your Honor. I guess we can retrieve that. Siya mismo eh, na nandun, siya ang commander na nandun, the highest officer or the ground commander of that operation. Sinasabi nga kaya nga ako nagtataka eh. Siya na mismo nagsabi that he did not make any report at all. I will submit, Your Honor. Siya na mismo umaamin eh. Are you going to contradict that? Siya na mismo umaamin. Which is the best, shall we say, testimony na dapat matanggap ng korte. Yung mismong tao. Hindi ko kayo maintindihan eh. Naguguluhan na nga ako rito. A mere spot report, 4 na taong namatay and no spot report was ever made. Come on. Major Garcia, is that how cheap life is to you? 3 ang napatay, 1 ang nasugatan. You do not even have any spot report or investigation report. Tanungin kita, is that how cheap life is to you? May anak ka ba? Meron kang anak. Marami kang anak. Okay. Marami kang anak. Opo, Your Honor. Kung yan mangyari sa mga anak mo, anong gagawin mo? Masakit po, sir. Masakit po, Your Honor. Anong gagawin mo? General Salvador, if you promise me that you are going to get this major to submit to us a spot an investigation report, if you promise me that now, I will not convince my colleagues here to hold him in contempt. Yes, Your Honor, we will produce the investigation report. And will you submit that to us? We can refer this for a while to the National Capital Region Police Office, and we will check with the SIRAS, Your Honor. And probably, you know, we can also ask What
If you There was a what- report, Your Honor, what if read by, there's no report whatsoever, what will you do with Major Garcia? then we will submit the decision to your committee, Your Honor. What will you do as a Philippine National Police to Major Garcia who did not follow your procedure? Of course, as a matter of procedure, again, he will be subjected to administrative investigation, Your Honor. Okay, I will be banking on your promise to us, okay? Mr. Chair, Go ahead, Congressman Ako. hindi na sana ako magtatanong pero Major Garcia, yung nangyari po ba ay anti-illegal drug operation? O sabi mo kanina, kasama sa Project Tokhang eh. Hindi ba yung Project Tokhang sa anti-illegal drug operation? Bakit nahirapan ka ngayon sumagot? Opo, kasama po yun sa Kasama. Opo, Your Honor. For any anti-illegal drug operation, the law says that before you operate, meron kayong coordination sa PDEA, right? Your Honor, yung pong Hindi PC, nga, sagutin mo muna yung tanong ko. Yung ba, hindi ba yun ang requirement ng batas? Your Honor, sa Tokhang po kasi, Your Yung Honor, requirement ng batas. That is why nag-question nila yung constitutionality ng O-Plan double barrel. Your Honor, Kaya tinatanong mapaliwanag kita po, Your Honor. Kasi po sa PCP level po, wala po kaming bypass, Your Honor. Wala pong bypass sa PCP level. Wala. Pagka PCP level ka po, wala pong bypass, Your Honor. Ano po ang tawag nyo? Basta tsansapan lang po yung panguhuli ng drugs. Tsansapan, 11. Yun lang naman po eh. Sinadya ninyo yung pagpunta sa mga tao yun. Alam ninyo kung sino yung pupuntahan yung tao. Opo, Your Honor. May chance ba yun? Ang ibig ko po sabihin, Your Honor po, kasi marami po reported na binabanggit po sila ng iba't ibang barangay. Kaya ang Pero ang report tungkol sa drugs. drugs at robbery hold up po, Yes. Your Honor. In other Transaction, words, transaction po sa huwag lugar. mo nang isama yung robbery hold up kasi nagdidepensa ka na sa sarili mo eh. Sa drugs, di ba? Kasi Antimano, sinabi ng bata mo, tukhang nga eh. Pag tukhang, drugs yun. Di ba? Nakala ko ba, ikaw ang pinakamagaling? Sabi ni Honorable Busita. Sige. Ano? Drugs yun? Opo, Your Honor, drugs po And talaga. therefore, if you operate against illegal drugs, the law requires that you have to coordinate with PDEA pursuant to Republic Act 9165. Pero, Diba? Your Honor, pagkapaliwanag lang po, Your Honor. Hindi nga. Alam mo ba yung batas na yun or requirement? Pero Your Honor, sa PCP, yung po ang Ang practice tanong ko kasi po, dito. alam mo ba yung requirement na yun? Kapag ka po bypass, Your Honor, talagang pagka po 5 ang tatrabahuin, kinakailangan po i-bypass, Your Honor. Pero pagka po yung 11 lang, May I ask the Director General of PDEA, ano po yung kaisipan nyo tungkol dito sa incidenting ito? Though they need at the, ano sabi mong level? Station level? pagka PCP level po, Your Honor, PCP level, wala pong bypass. they do not need to coordinate with PDEA regarding their anti-illegal drug operations. Did the law qualify that? Your Honor, it doesn't qualify. It is required that all anti-illegal drug operations should be coordinated with PDEA. Yes. That is the requirement of the law, and the law did not qualify whether at any level. You have to make coordination with PDEA. That is the requirement of the law. But you did not. Your Honor, yun po kasi ang practice po eh. Ay, baka wrong practice yun, iho. Hindi yung tamang practice ang sinunod mo. Your Honor, kahit po nung na-assign po ako sa Marikina, Kahit saan ka man nasa, Pare kahit po sa ano yung Timbuktu, yun ang sinasabi ng batas natin at yun din ang susundin natin. Maybe that is the reason why kayong mga pulis ngayon ay sumasabit ng todo-todo. Oh. Doon lang sa Committee on Public Order where I sit, napakarami ng pulis na nadadali. Dahil sa mali na implementation ninyo ng batas at yung inyong Police Operational Procedure or Manual. General Salvador, ako ay demoralized dyan sa naririnig ko ngayon para sabihin ko sa iyo. Marami pong salamat, Mr. Chair. Major,
Opo, Your Honor. Meron tayong kasabihan in silent law, no? Ignorance of the law excuses no one, Opo, Your Honor. especially policemen. Okay. Siya, demoralized. Ako, ganun din. Now look, I'm going to work against your promotion. Opo, Your Honor. General Salvador, Yes, you Your Honor. better give me all the police report or Biscayne report on this. Oo. And we will stay on making a motion to hold him in contempt and arrest him for him to stay in Congress. Yes, Your Until Honor. such time that you submit that to me. Actually, And on the- number two, I would like you to give us a letter on what you're going to do with your policeman who is ignorant of your procedures. yes, Your Honor. We will submit, Your Honor. Ikaw pa naman ang pinakamahusay. Siya nagsabi. Ikaw ang nagsabi. Your Honor, masipag Ikaw- po, masipag. Masipag po. Mr. Chair, Yes. yung tawag namin doon kung ikaw nagsasabi ikaw pinamagaling BS, believe sa sarili. Anyway, let's move on, no? Okay? Okay. I think I'm finished with you. Ha? Opo, Your Honor. Please take note, ha? Ito, hindi ako nagbibiro dito. Opo, Your Honor. I'm gonna find out if ever you get promoted, I am going to stop it. Opo, Your Honor. Commissioner Bernardo, narinig po niyo ang sinabi ko. Kayo nasa Napolcom. Yes, Your Honor. We'll take it under serious consideration, Your Honor. Okay, that's the reason why we invited the commissioners of the Napolcom here, for them to be able to listen to what you're going to say. Opo, Your Honor. Oo. And hindi ito na pinupunteriya ka namin. This is an investigation. Okay. Huwag niyong iibahin sa korte ito. Alright? This is not the court. But we have the power in this Congress. O, alam yan, ng abogado mo. Alright? Opo, Oo. Your Honor. Ultimong mga kasamahan namin dito, ini-expel namin eh. Congressman Andy Tevez was expelled. Do you know who made a motion to expel him? Ito. In the Committee of Ethics. Okay, I would like to call right now, Charles Owen Molinos. Is he here? Will you please come and sit over here? You may go and sit right behind me, but just sit behind me. Okay, we have Michael Maderable, Ronnie Bangat, June Ralph Pinheiro. Charles Owen Molinos, sino po sila? Kayo? Okay, Michael Maderable, sino po sila? Michael Maderable, we have Ronnie Bangat, we have June Ralph Pinheiro. Oo. We have also invited Emmanuel Ibit, di ba? Where is he? Alam niyo kung nasan siya? Because he did not even send us a letter about that. Well, anyway, okay. You belong to the Philippine National Police Regional Office 11 under Police Colonel Lito Patay. Am I right? Yes, Mr. Chair. Ano ang rango ninyo? Anong rank mo? Staff Staff Sergeant Yes, and Mr. you? Chair. Staff Sergeant. Staff Sergeant, Police Chief Master Sergeant, Your Honor. did you take your oath? Yes, Your Honor. All of you took your oath, okay? Now, Chair. according to Police Colonel Lito Patay, during his stint as commander of the Batasan, sa kanyang watch, more than 100 people were killed. Do you attest to that?
Di ko po maano yung exact figure, Mr. Sabi Chair. niya more than 100. And he was only there for about 8 months. Do you attest to that? Ikaw? Hindi mo alam. Di ko paano yung... Ikaw? Hindi ko din alam yung figure yun. Ikaw? The same, Your Honor, hindi ko rin alam yung figure. Ganon. But you were involved. Because you were under him eh. Yes, Mr. Chair. You were involved. Yes, Mr. It's okay. In your own involvement, how many of those 100, for example, na napatay ninyo sa encounter? I cannot ano yung sa ano niya, Mr. Chair, sa exactly na figure, Mr. Chair. Pero meron kayo napatay. I'm not sure, Your Honor, kung ako po yung nakatama, Your Honor. Meron ka napatay o wala? Not sure, Your Honor, kung ako po yung nakatama, Your Honor. Kasi hindi lang po ako yung pumutok, Pero Your Honor. bumaril ka. Yes, Mr. Chair. Hindi mo alam kung nakatama ka. Yes, Mr. Chair. Ano ka pa mga pulis asintado? Hindi naman po siguro lahat. Si Director Jimmy Santiago, pakituruan nga ito. Oo. Sabagatlo ka, ako hindi ako pulis. Asintado ako. Naglalaro ako. Meron akong sariling firing range. Alright? Kaya sabihin mo sa akin na bumaril ka, hindi mo alam kung nakatama. Kasi hindi lang po ako yung pumutok, Mr. Chair. Andito ba yung counsel nila? Do you have a counsel here? No, Mr. Chair. No, you have no counsel. Okay. Kaya ikaw naman, PO2 Maderable. Yes, Pumutok Mr. ka? Pumutok ka din. Ha? Opo, Mr. Chair. Pero hindi mo alam kung nakapatay ka. Pumutok ka rin ba? Yes, Mr. Chair. Ikaw? Yes, Your Honor. Masarap bang pumutok? Okay ba? Exciting ba ang gumamit ng baril at paputukan ang tao? Na merong more than 100 Colonel Patay testified here. More than 100. So tinatanong ko kayo, exciting ba ang pumutok at makapatay? Kahit hindi mo alam kung nakapatay ka. No, Mr. Chair. Bakit ka pumutok? In my, Mr. Chair, as police officer, Mr. Chair, pag ang buhay, Mr. Chair, nasa danger, Mr. Chair, I will defend myself, Mr. Chair. Okay, I understand that. So, pumutok ka for self-defense purposes. Yes, Mr. Chair. Pero hindi mo alam kung nakapatay ka. Hindi mo alam kung sino pinutukan mo. Hello, come on. Ako nag-iisip din naman ako eh. Oo, pumutok ka. Hindi mo alam kung nakapatay ka. So hindi mo alam kung sino pinutukan mo. Pumutok po ako, Mr. Chair. Pero I'm not the only one kasi pumutok, Mr. Chair. Kasi may narinig akong putok sa gilid, sa likod ko, Mr. Chair. Ikaw naman. Next time. Bali, pumutok din ako, Mr. Chair, pero hindi ako sigurado kung tumama din, Mr. Chair. Hindi ka sigurado kung tumama. Yes. Pero, alam mo kung sino yung pinutukan mo. Alam mo ba kung sino ang pinutukan mo? Yung Kilala suspect, mo? Mr. Chair. Hindi, Mr. Chair. Okay. Kung self-defense yan, hindi mo alam kung sino pinutukan mo. Suspect, sir. How can it be self-defense? I would like to ask my fellow former policemen here, if that would be the case among the police people. Now, I'll be asking our generals about this. Pumutok sila eh. Oo. Okay, kayo naman, self-defense ka rin. Yes, Mr. Chair. Oo. My life is in danger. So nakita mo puputukin yung ko. danger, nakita mo yung tao, napapatayin ka din. Nakita mo. Yes, Your Honor. Oo. Pinutukan mo pero hindi mo alam kung tumama. Yes, Your Honor. Kasi hindi lang rin ako ang pumutok, Your Honor. Pinag-uusapan yung hindi lang ikaw ang pumutok. Ang pinag-uusapan natin, kung tumama ka at namatay yung tao. Hindi ko ma-determine, Your Honor, kasi ang putok is sabay-sabay.
So yung tama ng bala, hindi namin malalaman kung sino talaga Sabay-sabay. How about you? I'm not sure, Your Honor. Kung ako talaga yung nakatama, Your Honor. Pero self-defense lang ang ginawa mo. Yes, Your Honor, pero hindi naman lahat na operation namin, Your Honor, may pumutok kami, Your Honor. Attorney Conti, sino ba ang mga biktima ng mga ito? Your Honor, again, may I refer to the Reuters reports? Included among their victims would be Sherwin, the husband of Katharina Polo, for which actually charges Andito ba were yung filed. kanilang mga kamag-anak? No, Your Honor, we also do not handle this Okay. case, but I have information. And for the recollection of Officer Charles Owen Molinos, you remember, Your Honor, during the first hearing, the Reuters reports, Pulitzer-winning Reuters reports were raised. And in one of those reports, it was stated, because they reviewed police crime reports, Molinos took part in 29 operations, which killed 56 people, for your Sino po? recollection. Kayo yun. Charles Owen Molinos, Ayan, sinasabi na sa inyo. Ilan po? 29 operations that killed 56 people. And Your Honor, in one of those cases, ito yung parang massacre yatang tinuturing, which occurred in 2017. They filed a case regarding what they call the Payatas massacre. And this was nag-request po ng investigation against QCPD Chief Patay. And he was actually charged with 2 counts of grave neglect of duty. And then the others who were part of the operation. Molinos, Maderable are among those charged. There was also a case filed before the Office of the Ombudsman for murder and violation of, for planting of evidence, Your Honor. I understand they were ordered to file a counter affidavit. They filed, but I do not know how the Office of the Ombudsman ruled in this case. The victims who filed the case here were Katrina Polo, Marlene Bordeos, and Marisa Hamos. I think, Your Honor, until in the reports in Reuters, may binabanggit din po yung mga biktima na they were experiencing harassment from this unit. So, actually, the report from Reuters paints this group as, ito po yung may special kill skills, yung nabanggit na una. Special kill skills. Special Kill. skills. Skills. Yes, Your Ah, Honor. Ano ibig sabihin nun? That's their claim, that they would have special kill skills. That they have that kind of skills. Ano? Parang talent. That talentado Panahon ng pumatay. mga cowboys yan nung araw sa California saka sa Texas, ha? Oo, yung mga ganyan. Oo. Yes. Meron akong gusto nyo, bigyan ko kayo ng Magnum 44. Mr. Chair, Yes. may I know, did all this happen in 1 year? I understand around 2016, parang napalipat po yata sila later on. They were reassigned. Well, they all came from Davao. They were assigned from Davao, but eventually, I think this team was disbanded. If I recall, in 2017, Officer Patay was reassigned to Bulacan, I think. So, kumbaga, after nagkaroon na ng issue, nag-iba-iba na sila. So I am unfamiliar with their present designations. But in August 2016, I understand they were part of this very deadly death squad composed of Davao boys. Mr. Chair, the DPRM is present here. Present, Mr. Chair. Yes. May I request DPRM to submit the PDS of Colonel Patay? We will submit, Mr. Chair. And the 4 people or the team that he brought from Davao? Yes, Mr. Chair. We'll submit, Mr. Chair. Now, are these people already back in Davao?
I have to check, Mr. Chair, but I believe some of them were already in Davao. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, attorney, yung na-mention niyo po na report, are there others involved in the Kaya report, in the group? I mean, part of the group or ito lang sila lang pong apat? mukhang marami pa po eh. There is also a name that I can see here, Ronick De Ocampo, who is a member of Station 6 but not a Davao boy. So But they there were would part be of the about crime 30 operatives involved in this team. Station in one area or Station 6, Your Honor. Station 6? Batasan, QCPD. Here. Okay. So can you, available ba yung mga pangalan? I think so, Your Honor. We will provide you- perhaps a yeah. copy of Yes, that we can also invite them. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Okay. Meron pa, Attorney Conti, that you'd like to state? Attorney Neri, do you have anything to say? If I may, Mr. Chair, thank you for that. Una muna, just this case, wala bang ballistic talaga, Mr. Chair? Ano? Wala talaga silang investigation at all. Kaya hindi nga nila alam kung sinong tumama sa ano eh. I mean, di ba kung may ballistic report or... We have actually invited Colonel Patay here, but he didn't come, and not even explaining why he didn't come. So we issued a show cause order for him. Sige, Mr. Chair, dugtong ko na lang, doon kanina lang sa kay Major, ang comment ko lang sa comment ng PNP is this. Pauna muna, ang tawag namin sa law niya negative pregnant eh. Kasi ang sabi ni Attorney Chrissy Conti, ganitong nangyari kay Murillo, pumunta siya doon, naglalaro sila ng pool, binaril, si Ada, tapos pati sila pinaluhod binaril. Ang sagot ni Major, drug addict talaga, drug pusher yun, involved pa ngayon sa robbery, na parang this justifies the act. He did not actually answer na hindi totoo yun. Hindi totoong binaril namin nakaluhod o surrender na. Ang sabi niya lang, guilty talaga yon. So yun ang worrisome dito, Mr. Chair. If the police would consider people na guilty, pwede ka nang barilin. Second, na strange, Mr. Chair, is that ang sagot niya kanina kung bakit hindi na-convict, hindi kasi sinabi directly ni Formiliesa. Baka naman kasi hindi totoo bumaril ng laban. So why should we force Formiliesa to say something na hindi totoo? And thirdly, bakit direct assault? May patay kanina, attempted homicide kasi bumaril daw patay yon. Ito, bumaril din pero direct assault. Hindi nila kinasuhan si Murillo ng drugs. Baka nga naman walang drugs, di ba? Parang maraming weird sa kaso ni Murillo na hindi ma-explain ng PNP from my legal point of view. Kaya very strange talaga ang kasong to na nangyari. And lastly, kung totoo na si Murillo ay talagang kriminal, etc. Una, parang hindi ko maisip na magkakaso siya sa pulis. Kinasuhan niya sila Kinasuhan niya. Ibig sabihin, na-assert niya na inosente ako doon. Naglalaro lang ako ng pool doon Pangalawa, kaya sige, totoo pa man yun, hindi rin pwedeng parilin mo na lang siya kung ganon. So, yun lang ang comment ko sa ilang testimony kanina. Pero kanina, maganda na ferret out nyo yun, yung quota. Kasi that was a major exposition. Dito, kanina pa kami nag-iisip ng tanong doon sa 50. Saan nang galing yung 50? Sino nagbigay noon? Kasi that was the suspicion of all na may quota for a long time. Pero palagay ko, General Bakay, wala nang quota-quota ngayon, di ba? Kasi ako, naniniwala ako may quota kasi it was even a general who told me about that. Oh, general who told me, may quota yan. Oh, hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo kung sino. Pero meron. Meron ba kayong narinig na ganyan? Meron ba kayong quota na tawag?
Wala, Your Honor. Wala, Your Honor. Mr. Chair. Asek Racho, you from the DILG. Now, you have been here since the very beginning, and you have been hearing all the testimonies. I'd like to find out your statement about this. Come again, sir? On the quota, Yeah, DILG kayo, di ba? Kayo may hawak ng Philippine National Police. So, ano ba ang inyong assessment tungkol dito? well, Mr. Chair, unang-una ho, nakikita ko yung malaking tulong na nagagawa nung session na ito, hindi lang ho sa mga biktima, pati ho doon sa iba, sa PNP na rin ho. That's one ho. Two, is an opportunity for all of us concerned here na may air yung gusto nilang sabihin upang mabalanse yung pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Meron ako nakikitang dalawang parang major component dito. One is yung the moving forward thing. With this, maitatama natin or maiaayos natin yung mga susunod na pwedeng gawin. And then two is yung itong mga nangyari na at ano ang commitment natin dito para mapabilis. Yun ang nakikita ko dito. So in general ho, Mr. Chair, the DILG is supporting this at nakikita ho namin ang bentahe na yung advantages na ito ho ay nangyayari. Nakikita ko rin ho yung pagiging liberal ng mga pag-uusap dito kung saan ang lahat ho ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa ganang akin ho, tingin ko ito ho ay magandang oportunidad para sa lahat na buksan yung isip at maging liberal sa kanilang pagsusuhestyon upang ang mga gagawin o kailangang isa batas ay mapulido para nang sa gayon ang mga susunod na panahon ay maging mas madali para sa lahat tungo sa magandang pagsiserbisyo sa bayan. Maraming salamat po. Please convey to the good secretary about what has happened today. I will, Mr. Chair. And also, I hope that our Director General of the Philippine National Police would have changed the methods that they're going to use as far as dealing with any crime is concerned. General Bakay, please convey that to him. Okay? Para naman itong mga biktima nating ito, talagang mag-come forward na. At yung sinasabi mo kanina, na palagay mo na nabawasan ang pagkitiwala nila sa kapulisan, ay magtiwala sa ating kapulisan. Oo. Sapagat hanggang ngayon, kahit anong survey makikita nyo, sabihin na natin, sinabi ni Major Garcia kanina, at tuwan-tuwa yung mga tao ron sa Payatas, na na-address nyo yung drug, tuwan-tuwa sila. Pero until now, the trust rating of the Philippine National Police is not as high as it should be. Yun ang problema natin Di ba? Yung napakabilis niyong gumamit ng baril. Napakabilis niyo. Now, we are not living here in this country under the barrel of a gun. Meron tayong democratic processes dito. And the thing is, nakikita nyo, kayong nasa leadership ng Philippine National Police, na para bang independyente itong nasa ilalim ninyo, na gumagawa ng mga bagay na hindi nyo iniuutos. Palagay ko naman, hindi iniuutos. For example, like Director General Eliazar, you did not actually command under your leadership na ito hangyo lahat to. Hindi mo ginawa yan, di ba? Yes, Mr. Chair. Tinan nyo pakita ko sa inyo. Alright? Bago tayo mag-end dito. Alas 6 na kaya alas 6 na? Hindi pa nanangalian ng kapatid ko. Nagbirenda naman ako. Nagbinenta ka. Tinan nyo. According to the police data, ang napatay na drug lord 21, ang financier 9, maintainer 18. Ano po ba yung maintainer? Yan na lang bakay. Ano ang ibig sabihin ng maintainer? Maintainer of drug dens, Mr. Chair. Maintainer ng drug dens to. Okay. Hindi sila ba may-ari ng mga drug dens? Hindi.
O, ano yung operator? 12 na operator. The same, Mr. Chair. It's either they are the maintainer or the operator of. O, tinan nyo ha. 21 na drug lord, financier 9, maintainer 18, 12 operator. Pero ang mga napatay na pusher, 7,173. Just imagine the disparity on this. Now, itong mga pusher na ito, hindi naman mahiyaman to, mahihirap to. Ang mga mahiyaman, yung mga drug lord, yung financier, yung maintainer, yung operator. Nakakapagtaka kung bakit nakakawala ito. Nakakawala ito stokhang. Bakit hindi itokhang itong mga hayop? Ay, sorry. Kahit na po ako, Bishop, pagmura din ako eh. Hindi naman mura yun eh. Talagang, kahit ng Panginoong Jesucristo, tinawag niya si Herod na hayop eh. Oo. Ayaw po natin ng ganun. Even John the Baptist, during his time, called the Pharisees as generation of vipers. Sa ating panahon po ba, ganun din tayo? We are generation of vipers? I don't think we are. Am I right? Oh, user. Can you imagine user ha? Ito dapat to i-rehabilitate. Tama ho ba ako? Yes, sir. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Oh, Director Jimmy Santiago, tama ho ba ako? Ayan, lahat tayo, General Bakay, General Salvador, di ba? Asag de Rosario, naniniwala tayo dyan, di ba? Alright, 440 ang pinatay. User to. Oh, now, hindi pa kasama dito. Hindi pa kasama dito, ha? Yung mga mistaken identity. Hindi pa kasama dito yung hindi user, kundi nadamay lang, katulad nung isa rito na nagdadala lang, doon, driver lang, pinatay, hindi pa kasama dito. Ilang daan yan, mga kaibigan? Identified, unidentified pa. Hindi pa kasama yung unidentified dito. See, look, ako nagpapasalamat ako sa DILG at sa ating Pangulo ngayon na nakita natin na pwede pala nating i-address ang drug problem na walang masyadong namamatay. I hope that would continue. Sapagkat pag marami pang napapatay dito, wala akong pakialam kung sino ang Pangulo. Iimbestigahan ng committee ito. Why? Because that is human rights violations. Now, ang next hearing po natin, iimbitahan natin the former President Duterte on this hearing. Oh, nagkaroon na ng agreement ang members ng committee. Iimbitahan natin si Senator Bato de la Rosa kung papayag ang Senado na siya mag-appear dito. Not because he is a senator, but because during that time, he was the Director General of the Philippine National Police. Ako naniniwala ako, when you speak of interparliamentary courtesy, pwede silang hindi pumunta when it comes to the fact na iniimbestigahan natin na pagiging senador nila. But we are investigating the past. Naging Director General siya ng Philippine National Police. Oh, accountability pinag-uusapan dito. Command responsibility pinag-uusapan dito. Hindi lang yan. Iimbitahan din natin si dating Senador Laila De Lima to shed light on this because she knows a lot of things. Oo. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Alright. Now, meron tayo ditong mga other PNP personnel. We have invited Colonel Joby Espinido. We have already made a motion to issue a show cause order on them. And we have andito siya. Andiyan pala si Joby Espinido. Alright. Oh. Dapat kayo na pa namin tinanong. Alright. Tahimik ka lang dyan eh. Alright. Oh, we have Reynanto Medina. Where is Reynanto Medina? Alright. Can you show yourself here in front? Are you still assigned in Davao? Yes. Are you still in Davao? Nakakita ko, Davao dyan eh. Oh. Pinagmamalaki mo ang pagiging Davaoen niyo? Pinagmamalaki mo? Oh. Pinagmamalaki niya.
All right. Lieutenant Colonel Ronald Lau. Andito siya, di ba? Andyan. So, oh. So we have received a spot report on the Murillo case. Ngayon lang. Meron pala eh. Medyo. Your Honor, nagkamali. Akala ko po after activity report. Okay, tamo. Nagkamali ka na naman. Oh. Ay, goodness naman, oh. Okay. Colonel Spinido, ako, kilala mo ako, di ba? Oh, you would even give me messages on the scriptures. Oh, I know where you're coming from. All right. Involved in the war on drugs. Am I right? Colonel Spinido? Okay. So what do you think of what's happening now? Comparing it to the past administration. You are now a director or a commander or what? Yes, sir. Where are you assigned? Police Regional Office 8, sir. Where? Personnel. Okay. Yes, sir. So I would like you to make a statement now. What do you think now? Do you think that there are really human rights violations in the past administration or not? Good afternoon, it's Lebron, sir. And for me, very appreciated naman, sir, ang committee na to because napapakita lang natin sa lahat na may batas. But Yeah, sagutin mo muna yung tanong ko before you appreciate this committee. talk about, sir, Kaya mo, kilala mo naman ako, di ba? yes, sir. Oo. And I'm not going to belabor my time in this committee if I do not believe in this advocacy. Am I right? Yes, sir. Now, you say you're a Christian. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. You always give me verses. Binano niya ako. Sabi to. Ah? Hindi, sabi niya, kailan ka raw naging Kristiyano? Matagal since, sir. Matagal na raw. Oh, kailan? Ang pagkakilala naman sa Panginoon, sir, since nagkataon na nakilala ko ang Panginoon, sir, ng pagka... When did you receive the Lord into your heart? When was that? I think, kuan, sir, mga first grade 2 or grade 3. Therefore, you're not going to lie in this committee. Am I right? Yes, sir. Okay. So, naniniwala ka ba na mayroong human rights violation nangyari in the past administration? Yun, sir, I am a law enforcer, sir. I'm not really see or to hear na magdesisyon ako kung mayroon o wala, sir. I'm But, not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. As You far are- as you yung are a narinig naman believer natin, sir, You're a believer of the Lord Jesus and then you're going to lie to me? no. Abay, wala na akong panitawala sa iyo. Huwag ka na mag-text sa akin ng Bible verses. None, sir. No. Hindi naman sa ganun, sir. Sabihin mo, sagutin mo ako, Colonel. There So, must be, sir. mo. There must be. So because bago ito believe ako sa iyo. Okay? Sagutin mo na ako ngayon. Naniniwala ka ba na mayroong human rights violations nangyari in the past administration? Mayroon, sir. Meron. Meron. Okay, good. Salamat. Yes, sir. Oo. That's it. Oh, ikaw, naniniwala ka? Yes, Your Honor. Ilan ang napatay mo? Wala pa po, Your Honor. Bakit di ka makasagot agad? Makasagot agad. Where are you assigned right now? At the Davao City Police Office, Your Honor. Davao City Police Office. Yes, Okay. Your Honor. Kasi pinatawag ka dito because you were involved. You were actually involved in the killing of these thousands. You were actually involved. Hindi ka pinatawag dito kung hindi ka nag-i-involve. All right? So, can you tell me about that? Tell the committee. Were you involved in some cases in this Tokhang operation? Were you involved?
May mga legitimate operation po kami, Your Honor. I'm not saying it's illegitimate. What I'm saying is, were you involved in any TOCAM operation? Yes, Your Honor. Yes, you were. You were also involved in the double barrel. Kasi hindi ko alam yun eh. Sasabi ni Congressman Akop eh. Yes, Your Honor. Meron kayong involvement sa big time. Ano yun? One time, big time. Involved ka rin doon. Yes, Your Honor. Where did you get the order to be involved? From whom? In my superior, Your Honor. Therefore, the Philippine National Police Brass, makikita po ninyo rito, I think that the commanders in every provinces or cities are doing their part without the leadership consent on this. Without leadership order on this. Oh, kaya natin iimbitahan dito si former President Duterte, because kami, narinig namin ang testimony ng mga biktima natin dito. May mistaken identity, may minor de edad, may driver lang dyan, nadamay yan. Alright? May user, napatay. Okay. Ako naniniwala ako, dapat ang mga pusher, arestuhin yan. Dapat yan, kasuhan yan. Pero hindi dapat patayin yan. Tama ako, Kenos Pinedo? Yes, sir. Oh. Tama, sir. You see that? Pero maraming napatay. More than 7,000 drug pushers nakalagay dito. Were killed. 440 users were killed. Yun po ang naging problema ng past administration. Kaya natin inibitahan si former President Duterte is not to accuse him. I'm not accusing him of anything. Pero I want him to face the victims, and I want the victims to tell the story of what happened to them, to the former president. Because I know this to be true. He did not know what was happening in the ground. Being president, he gave the order to kill, but he didn't know what was happening in the ground. Tama ba ako? Am I right? So, inimbitahan po namin dito. Never to accuse him, but for him to hear the testimony of the victims. Ganun lang po. So, Yes, Mr. Chair. Congressman Brosas, afterward, Yes, Mr. Chair, since meron po siyang mga explanation regarding sa kanyang no. So dapat ang former president ay mag-explain din yung mga ginawa niyang matrix, 'di ba? Meron siya noon. Shinow niya 'yon nung time na 'yon. Plus yung mga lists, drug lists na walang legal framework, gusto natin malaman at maintindihan. So he should explain, Mr. Chair. 'Yun yung gusto natin malaman dito. Katulad din po ng panawagan natin para sa accountability kay Senator De La Rosa, kung talagang matapang siya na hinaharap yung mga akusasyon sa kanya dito, dapat po sagutin niya yon, Mr. Chair. I'm hoping and praying that they will come and join us in the committee hearing. Oo. Colonel Busita? Other concern, Mr. Chair? You have a question to ask? No, For the PNP, other issue. Go Mr. ahead. Chair. Before we leave these people, may I ask some questions? Would you Kasi other give issue yung kanyang kwan eh. Congressman Akop first? Yes, Mr. Chair. Okay. Colonel Espinido. Have we met? Yes, sir. When? Hindi ko na recall, sir. You remember, nung na-involve ka sa isang insidente na may namatay doon sa Region 8? Yes, sir. I called you up. Diba? I called you up. Sabi ko, baka darating araw, baka masingil ka sa ginagawa mo. Tama? Yes, sir. Baka darating yung araw na yun.
Yes, sir. I reminded you that. I called you up. Di ba? Yes, sir. But you went on with your activities. Tama? None, sir. Intindihin mo yung sinabi ko. You went on with your activities. Hindi, wala naman akong sinabi na illegal na activity. I did not qualify that. You went on with your activities. Kasi darating tayo doon sa banda roon eh. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kayo naman, taga Davao, nasaan na kayo ngayon? Assign. Davao Norte Police Provincial Office, Your Honor. PO3 ka? Yes, Your Honor. Bakit hindi si SPO to Pinheiro ang sumasagot dahil sa tingin ko, siya ang most ranking sa inyo eh. Sorry, Your Honor. Carmen Municipal Police Station, Your Honor, Davao del Norte. Were you ever assigned in Metro Manila? I remember, Your Honor, in 2016, Your Honor, from Pro 11 to NCR, Your Honor. So, ibig sabihin, from PRO 11 in Mindanao, you were reassigned to Metropolitan Manila. Specifically, anong lugar? Anong unit? Dito, Your Honor, sa Batasan, Your Honor. Quezon City. Quezon City, Your Honor. Quezon City. Lahat po kayo? Kasama ko, Your Honor, lahat kami, Your Honor. Now, how many were you, PNCOs that were transferred from Region 11 to NCR? I remember, Your Honor, 8 of us, Your Honor. 8. 8, Your Honor. And your team leader was Colonel Patay. May superior, Your Honor. Major? May superior. Yes, kaya nga siya ang boss ninyo. Kasama niyo siya na-transfer from Mindanao or Region 11 to NCR. Hindi naman, Your Honor, bali, nauna sa Your Honor bago kami. Kaya nga, sumunod kayo. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. So, nauna siya dito sa Quezon City, sumunod po kayo. Yes, Your Honor, kasi na-orderan kami, Your Honor. Naintindihan ko naman yun. Kailan kayo nabalik sa Region 11? Ako, Your Honor, after Quezon City, Your Honor, na-assign ako ng CIDG headquarters, and then Who was Yun, your sir. boss sa CIDG? na-shoot ako ng order na napunta ng Region 3, Your Honor, na si Hindi nga. Sir Patay, Hindi yung mo naman ako sinasagot eh. si Sir Patay, Your Honor. Sa CIDG. Pagdating na namin sa Region 3, Your Honor. Hindi, teka. From Quezon City, na destino ka ng CIDG Headquarters, Your Honor. sa Camp Crame. Yes, Your Honor. Yun ang order namin, Your Honor. Yes. Sino ang kasama mong na-assign doon? Hindi kami sumabay, Your Honor. Siya yung nauna. Sino? Yung mga kasama ko, Your Honor. Sino sila? Yes, Your Honor. Nauna sila. Sino ang opisyal na kasama nila na transfer sa CIDG? During the time, Your Honor, halos nauna lang siya, Your Honor, sa amin. Sino? Sir Patay, Your Honor. So, na-assign din pala sa CIDG. Yes, Your Honor. As what? Regional Director, Your Honor, ng Region 3, Your Honor. Ginawa siyang Regional Director ng Region 3. Yes, Your Honor. Okay. So, sumunod din kayo sa CIDG Region 3. Pagdating namin ng headquarters, Your Honor, may order naman na punta naman kami ng Region 3, Your Honor. Yeah, hindi naman kayo makakapunta roon na walang orders eh. Di ba? Yes, Your Honor. So, lahat din kayo, 8, doon din. Ay, nadagdagan na kami, Your Honor. Ilan ang nadagdag? Hindi ko na alam, Your Honor, nakalimutan ko na basta may Nadagdag sa inyo pero hindi nyo kasama sa Davao. Parang hindi na yata, Your Honor. Ganun ba? Parang hindi na Kaya yata. hindi mo kilala dahil ang nadagdag, hindi nyo ka nakasama sa Region 11. Yes, Your Honor. Ha? Yung iba, Your Honor. You agree with him? Yes, Your Honor. Yes. So, kailan kayo nabalik sa Davao? Pagkatapos ng sa IDG, Your Honor, na-assign po ako, na-orderan po ako ng Maritime Group, Your Honor, na dito sa Krami. Sabay-sabay kayo? Hindi, Your Honor. Iba rin na yung assignment nila, Your Honor. Ikaw, saan ka na-assign? After sa IDG, Your Honor, na lipat po ako sa, Your Honor, sa PSPG, Your Honor.
Police Security Yes. Protection Group. Yes, Your Honor. Si Maderable. PSPG din ako, Your Honor. Ha? PSPG din ako. PSPG. So na-assign kayo sa PSPG. Sino po ang naka-assign na ninyo na VIP? Wala pa akong VIP time, Your Honor. So doon lang kayo sa headquarters ng PSPG. Yes, sir, sa ano, Your Honor, Davao, Your Honor. Sa Region 11 PSPG. Yes, Your Honor. Pero dito muna sa headquarters, Your Honor. Yeah. I know. So nabalik din pala kayo, nabuwag din pala. Because I remember a report, I do not know from kay Attorney Neri or kay Attorney Conti. Ang basa ko doon na there were 10 special teams. Yun ang composed of 15 personnel. Pero ngayon ito, 8. Yan po yung kwan. Thank you, Madam Chair. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, before siguro kay Yeah, go ahead. Go. habol ko lang, Mr. Chair, kasi nandito yung PCO ASEC and I believe there was a question before to him sa PCO, si ASEC, no? Yung this is regarding the 2017 year-end report. So dala niyo po ba yung year-end report? Siguro baka, Mr. Chair, ipasubmit natin if ever at saka baka may gusto siyang sabihin. Yes, ma'am. Honorable Chair, honorable members. Ma'am, nasubmit po namin kayo ng umaga through email yung yung ni-request pong 2017 year-end annual accomplishment report ng PCO po. I also have, ma'am, a statement that I was asked to deliver. If I maybe have the indulgence of the chair to read the statement real quick. Mahaba ba yan, Mr. Chair? Siguro mga 2 minutes, ma'am. So, May basa ko sila? lang po, ma'am. Bago ka magbasa, Mr. Chair, Ma'am. hindi ang question kasi sa inyo last time ay hindi magtugma yung report ng PIDEA, no? At saka yung report ng PCO sa 2017 year-end. Kung ilan yung bilang ng mga biktima ng Duterte administration on the war on drugs. Yun, ano? Sorry, ma'am, I was not apprised of the pending question, but I will relay it to the secretary. However, it is my understanding that the data provided or published in the 2017 annual report was from the responsible agencies such as PNP, PIDEA. So kami po kumbaga repository lang kami, then nag-publish lang po kami. Okay. So yan yung 2017 report ay galing din doon sa previous na, ano? Yes po, ma'am. Thank you. If I may, ma'am. Mr. Chair. You submitted to us another report, no? The Presidential Communications Operations Office. Yes po, ma'am. Yes It's po. quite different from what we're asking. Oh, okay, sir. Sir, ang understanding ko po, this is the one that we have on record. It was the one that was produced by BCS, the Bureau of Communication Services. However, I'm not aware po of another report po. I was not made aware of another report that was in existence. But that is the one we have on file. What from our- we are asking actually is the Duterte administration year-end report, 2017 key accomplishment. It's my understanding, sir, that we don't have any official record of that in our database, in our data bank, sir. What we do have is the BCS published report, and I think I note, sir, that the one that you're pertaining to has data, if I may, sir, has data up to from July 1, 2016 to November 27, 2017, if I'm not mistaken. You don't Well, have any copy of the? Wala po kaming official copy nun, sir. Kaya po hindi kami makapag-submit nun kasi we don't have one on file. What we do have is the BCS report, which actually shows an updated timeline, which is from July 1, 2016 to February 8, 2018. May I ask, you do not have that copy because it's lost, or you do not have it because nobody? Sir, I it's not made, part of it. Nobody turn it over to you. sir, ang understanding ko po is that upon checking with all official records,
wala po kami on hand, and wala po kami wala po din po kaming information as to where that report came from. What we have is the BCS produced one, which is the one that we submitted po. So no, What no, about PNP, Mr. Chair? At saka PIDEA, PNP, NBI, please, nasan yung ano? Kung may panggagalingan yung 2017 report, yan ay galing din sa mga ahensya na mga ito, no? Mr. Chair. So dapat meron kayong kopya. So PIDEA, PNP, NBI, Mr. Chair, ulitin natin yung ano, no? Mr. Chair, it was moved, na i-invite yung PCO last June, to verify the report na sinasabi ni Attorney Chel Jokno nung last hearing. So, ito po ay 2017 year-end report of the Duterte administration. And in that report, 16,355 homicide cases are under investigation. So, kung ganun po, sabi dito, July 1 to 2016 to September 30, 2017, and 3,967 drug personalities died in anti-drug operations, July 1, 2016 to November 27, 2017. So, it means marami, halos 20,000 persons were killed in the bloody war on drugs. Ngayon, minove po natin na ipatawag ang PCO para i-verify yung report na ito. Ngayon, ang sinasabi, wala silang report. Ngayon, baka merong year-end report ng 2017 or key accomplishment from the Duterte administration, ang PIDEA, ang PNP, ang NBI, Mr. Chair. Kasi institutional memory ito di ba? So dapat nung meron sila, kung nireport ito, nasa accomplishment report, no? Dapat meron kayong kopya noon. Meron kayong report nung year-end ng 2017. Asik, meron kayo niyan. Sir, if I may, sir, the submitted annual accomplishment report 2017 produced by BCS, sir, actually has updated figures from the report that you, I think, you asked. To note, sir, there is an increase in number of drug personalities who died in anti-drug operations, which increased from, I think, the report pertaining to was 3,967. The report we submitted has 4,021. So from, again, I note po the difference in the time frame. The report that you're asking, that which we do not have an official copy on hand or anywhere to be found, for that matter, is July 1, 2016 to November 27, 2017. Yung report po na binigay namin, the one that we actually have a record of, the time frame or the timeline is July 1, 2016 to February 8, 2018 po. So it showed naman po that there is a change in the numbers. As to the number po of homicide under investigation, actually that one is quite significantly decreased dun sa second report, which stands, I think, at 2,388, but it's tagged now as total number of drug-related incidents, which includes homicide cases. Again, I must reiterate, sir, that again, try as we might, hindi po talaga namin ma-source yung ina-allude nyo na accomplishment report, but this is the one we have officially on file, sir. Mr. Chair, pwedeng pasagot ng PIDEA at saka NBI at saka PNP. Period July 1, 2016. Mr. Chairman, based on what I gathered from my staff from the operations
the Plans and Operations Service, there was a publication or there was a posting by the PCO covering the period July 1st, 2016 to November 27, 2017. I have it in the laptop, a copy of that posting, wherein it is these figures are data came about because of the coordination by the PNP, PIDEA, the NBI, and the Bureau of Department of Finance, the Bureau of Customs. Consistent po yung nandito sa website with the page of the 2017 report that you're referring to, ma'am. And isa po yung figures, the same. Mr. Chair, i-submit na lang ng PIDEA yon. PNP, may kopya kayo nito? We don't have, Mr. Chair, Yung sa key accomplishments ng 2017. of that PCO announcement. We don't have, Mr. Chair. Yung NBI po. Good evening, Mr. Chair, and to the honorable members of the committee. During the last meeting on June 5, the law enforcement agencies, including the NBI, were required to submit a copy of the report submitted before the PCO kung paano po sila nag-come up sa figure na there were 3,967 drug personalities who died during the anti-drug operations for the period July 1, 2016 to November 27, 2017. On the part of the NBI, we required relevant offices to submit a copy of any report submitted before the PCO regarding the data. And we have gathered that during the relevant period, there were no killings during legitimate drug operations of the NBI. Kaya wala po kaming nasubmit na report. Mr. Chair, ano ibig sabihin? Walang killings? Wala pong napatay ang NBI na drug personalities or namatay po na subject ang NBI during the period July 1, 2016 to November 27, 2017. But you have reports, no? Dito. Kasi hindi naman mabubuo to kung walang reports. We have required personalities who were then part of the NBI management to submit any report, ma'am. But until now po, Mr. Chair, wala po nakukuhang copy pa of any report if meron man. Yes, Mr. Chair, kasi tinatanong natin kasi ang sources ay PIDEA, PNP, NBI, and Bureau of Customs. So, kaya tinatanong natin itong, of course, meron sila. Kasi kung sila yung nag-submit, dapat meron silang year-end report ng 2017. Yes, ma'am, I understand po, Mr. Chair. However, during the relevant period, wala pong killing ang NBI on drug personalities. Kaya I understand if magsasubmit man po ang NBI ng report, 0 killings po ang ire-report niya before the PCO. Then you should report that, 0. Yes, sir. The Deputy for Operations required the officers who were at the NBI management during the time to prepare and submit a copy of the report if there is any. But until now po, wala pa po kaming nakukuha. Once the report is available. Ma'am, sorry Yes, to sir. cut you off. With the indulgence of Congresswoman Brosas, I'm wondering why do you need to ask the personalities who were part of NBI before to give you the report? Diba, ang report is from the NBI. Should be based on personalities as those who were at the time of officers or officials of your department and your agency. It's the agency that we are asking to submit the report. Yes, Mr. Chair, we understand. Nag-iba po kasi yung administration ng I know, NBI. but NBI is NBI. Whoever sits there as the national director
as director. We are Diba? still looking for a copy of the report, sir, from the database po of the NBI. So please do so and do not tell us Yes, sir. na kailangan pa namin tanungin yung dating nakaupo dito at pa-report. No, NBI is NBI. Whoever sits as president or director, nandyan yung records ninyo. Yes, sir. We will provide the copy Thank of you. the report to this committee once it is available. Again, Mr. Chair, please submit all of those details na hinihingi natin, Mr. Chair. And Mr. Chair, yung balikan ko lang yung sa 52 cases na nirefer ng DOJ. Mr. Chair, yung DOJ wala ngayon, 'di ba? So, kailangan talaga for the next hearing ay narito yung DOJ representative, Mr. Chair. Kasi ang tatanong natin sa kanila, yung 162 police officers that were involved in the war on drug killings, yung isa lang ang conviction, 52 cases, 32 cases are closed. Gusto po nating tanungin yon. Total, nag-isa-isa tayo ng mga cases. Tapos may 3 pending sa korte, may 9 na pending sa Office of the Sino Prosecutor. imbitahan natin? And DOJ, Mr. Chair. DOJ, yes. Yan. 7 cases under investigation. We would like to know ano yung update sa mga under investigation na ito. Tapos bakit 162 officers, isa lang ang conviction, Mr. Chair. Totoo yun. Hindi napakabagal. Halos wala ang hustisya kapag gano'n, Mr. Chair. Mr. Chair, Go ahead, go ahead. if I may be allowed, Mr. Chair, meron lang po akong other issue na gustong itanong sa PNP. Go ahead. General Salvador, sir. Meron po ba kayong memorandum na pinormahan last June 22, 2024 with subject reiteration on the proper conduct of checkpoint operations? Meron po? Yes, Your Honor. Tama po ba na kaya kayo naglabas? Napansin din ninyo or nakarating sa headquarters na almost all checkpoints ang sinisita at hinuhuli lamang ng ating kapulisan ay mga motorcycle riders? Yes, Your Honor. That was the Thank you. general observation, Your Honor. Mr. Chair, on behalf of the riding community, gusto ko po magpasalamat kay General Salvador at napansin po rin ninyo yan. Now, my question, Mr. Chair, is General Salvador, sir, may mga reports po na ito ay lumabas nga noong June 22, 2024. However, until now, may mga police station personnel tayo na hindi po natin alam kung ito ba ay yung nakasanayan na binabaliwala ang memorandum ng headquarters or hindi po nila alam. Your Honor, we will check with the ground commanders because normally again, it's supposed to be disseminated. That's why in every offices, there is a police information and continuing education. So again, we will check the commanders if that particular memo has already been disseminated. You know, Mr. Chair, noong kami po ay nag-undergo yung sa police, hindi ko matandaan masyado yung eligibility na may interview. No po. Na-interview po ako at isa yan sa tinanong sa akin, anong naobserbahan ko sa PNP? Sabi ko, well, ang PNP, talagang magagaling yung mga opisyal dyan. Pag tiningnan natin yung kanilang directives, policies, parang wala ka ng idea ang pwedeng idagdag eh. But the problem is, when it comes to implementation, pare-pareho naman po tayong Pilipino, very poor. Parang katulad po, Mr. Chair, there are police officers riding motorcycle without helmet. Actually, Mr. Chair, may memorandum yan eh. May accountability yung chief of police. Pero meron na po bang napag-explain o nabigyan ng administrative sanction na chief of police dahil yung kanilang personnel hindi marunong sumunod? So, same with this concern, Mr. Chair. Hindi talaga tama na ang hinuhuli at sinisita lang sa checkpoints mga riders kasi sino po ba, Mr. Chair, ang nagkakandak ng ambush? Anong ginagamit? Four-wheel vehicles.
Sino po ba yung nagtatransport ng kilo-kilo na shabu? Four-wheel vehicles. Sino po ba ang may long arms? Four-wheel vehicles. Hindi naman kayang ikarga yan sa motorsiklo. Now, going back, maraming salamat General Salvador. But the problem is, until now, parang nagiging katawa-tawa lang itong memo na ito. Meron po ba tayong measures na itong sistema na ito maiko-correct natin, Mr. Chair? I agree with you, Mr. Chair and Your Honors, with respect to dissemination and cascading of operational directive. There is somehow challenge when we talk about how it's going to be brief to other ground commanders. But of course, we do have programs when we talk about validating whether these particular directives are disseminated through red teaming operations, Your Honor. And that is what we will do with respect to your concern, Your Honor. Mr. Chair, nire-require po ba ng PNP headquarters na mag-submit ng report every time na magkaroon ng conduct or checkpoint operations ang ating tao sa field? Yes, Your Honor. In fact, going back to the compliance to dissemination of operational directives, normally we require field offices to issue a certificate of undertaking that those particular operational directive has been effectively disseminated, Your Honor. Mr. Chair, pwede po bang itanong sa ating kay General Salvador kung hanggang kailan po natin kayang implement ito properly? Until what I mean is, inaasahan po ba natin na within the week okay na to? Yes, Your Honor. As I've mentioned, the red teaming operations is constantly being made to do their respective tasks, Your Honor. General Salvador, sir, sa ngalan ng public service, ano po ba ang asahan natin kung by next week may mga checkpoint operations pa rin na hindi sumusunod? We have mechanisms to make them explain, of course, if they fail to implement that particular directive, Your Honor. And we will require them to explain and subject those who violated that particular directive to administrative investigation, Your Honor. Pwede po ba nating expect na i-relieve sa position yung mga hindi marunong sumunod? So long as the policy dictates, Your Honor, we will, Your Honor. So we will expect that, Mr. Chair. Salamat, General Salvador, sir. Thank you, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. All right. Maaring hindi po concerning human rights yung tinanong ni Congressman Busita, pero pinagbigyan ko po siya sapagkat yan ang concern niya sa kanyang party list. Pero hindi po tayong inimbitahan dito na hindi natin binigyan ng pagkakataon magsalita. Pero I want to thank them for coming over here. We have Police Director Elmo Sarona. Mr. Chair, if I may, correct me if I'm wrong, Mr. Chair. Parang may human rights violation din po eh. Kasi meron may din ba? discrimination, Mr. Chair. May discrimination, Mr. Chair. I stand corrected. Yes, thank you, Mr. Chair. And naabuso, sir, Mr. Chair, yung mga maliliit na motorista. And in fact, alam natin, itong mga tao natin sa grounds, takot sa mga naka-four wheel kasi pag naabuso nila, magkakakaso sila. While kung riders, kahit abusuhin nila, walang kakayang magdemanda. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. So we have invited the Directorate for Investigation and Detective Management. We have Police Director Elmo Sarona. We have Major General Marnie Marcos with us today. And thank you for coming. We have Police Superintendent Sterling Blanco. We have Police Major General Alessio de Cruz and Police Major General Eric Noble. So thank you for coming. Maraming salamat po. Baka wala na kayong sabihin. Salamat naman po. All right. Anyway, I want to thank everyone for being present in this hearing.
I just would like to tell everyone that it is our duty, solemn duty, to investigate. Kaya kung halimbawa nagiging passionate kami dito, I hope naintindihan niyo kung bakit. All right. And because there's an aid of legislation, makakaasa kayo that we are going to review all of these laws that we have today. And if we had to modify and amend and pass a new law, we shall be doing it. Okay? Kaya maraming salamat. I hope that we will become more partners in nation building, okay? In trying to address human rights violation. Kaya I will be seeing you next hearing. I would like to hear a motion to suspend this hearing right now. Mr. Chair, for before tayo magtapos, Mr. Chair, yung submissions lang, Mr. Chair, nung mga requirements natin kanina. So malinaw naman yon, and we would like to be given a copy also, no, sa opisina namin nung lahat ng submissions na ibibigay at ni-request natin mula kanina, Mr. Chair. Okay, we'll do that. And I move to ano ba, suspend? Move to suspend. Move to suspend, There Mr. is Chair. a motion suspend and seconded. Hearing no objection. Same is approved. This session is suspended. Thank you very much.